dito sa North-South. Oo. Hanggang ngayon, hindi sila nababayaran. Naku, Ay, ganun? Oh, yes. Ito naman, ano? Pero yan, hangover na yun naman ng dating administration. Napapunta ba yun sa Ayala? Dahil 6 years of Duterte, wala nangyari. Wala. Hindi. Ang araw at ito po ang ating panibagong update. Marami o manong gustong matigok na nga at mawala itong si Secretary Boying Rimulya dahil gusto umanong pumalit sa kanyang pwesto. At sa kanyang pagbabalik, mga kababayan po natin, ay mukhang nakita natin na bumabalik na ang lakas ni Secretary Boying Rimulya pagkatapos niya nga magpa-bypass ng kanyang, I think, heart problem ata, mga kababayan po natin. Sa kanyang pagbabalik din ay binabanatan niya itong 6 na taon na administrasyong Duterte umano dahil walang nangyari sa DOTR sa hawak nga ni Secretary Art Tugadi at puro yabang lang umano. Ano nga ba, mga kababayan po natin, ang hawak ng DOTR? So LTO, MIA or NAIA, so yung LRT, ano pa ba? So maraming departamento na hawak ito, mga kababayan po natin, at puro yabang lang umano ang sabi ni Boying Rimulya at wala umanong nagawa sa 6 na taon. At binanatan niya rin itong si Tolpo, Senator Villar, Villanueva, at ilang mga senador pa, mga kababayan po natin, parang na-conclude tuloy natin na mukhang galit itong si Secretary Boying Rimulya sa mga senador dahil sa alitan nga na nangyayari ngayon dito sa People's Initiative. Alam naman po natin na itong Secretary Boying Rimulya ay galing sa Kongreso bago ito naging Secretary ng Department of Justice. So, itong sinasabi lagi ng NGCP na hindi namin dinideliver yan. Oo. Sila yung hindi nagdi-deliver. Yung NGCP. Oo. NGCP, yung transmission line. Transmission lines. Oh. Kasi madali naman ibigay yung right of way niyan eh. Kaya lang sila yung nagdi-delay. Kasi gusto nila kunin yung pera. Kaswapakan talaga ginagawa nito. Ganun. Oo. Pero dito, alam mo, dun sa balikan lang natin yung trend, nakakatuwa kasi Sec Boying, yung nakikita mo ba, na tumatayo na yung istasyon, halos kumpleto na. Di ba noon kasi panaginip lang eh. Di ba, halimbawa yung North Trail. Hindi, ayaw ko naman mag-denigrate ng kahit sino. Pero nung mga 2010 to 16, para lang magkaroon ng istasyon sa EDSA, itong SM North. SM North. Tsaka yung Ayala na nag-aaway. Tagal-tagal. Inabot ng 3 taon ng desisyon. Di ba? Isang station lang yan. 3 taon bago naayos ang Tama. Diba? Noob sila at maayos. Kasi yung mga nire-report sa kanila ng kanilang staff, hindi totoo. Nako. Hindi. Like what? Itong, kausap ko yung mga contractor dito sa North-South. Hanggang ngayon, hindi sila nababayaran. Nako. Ay, ganun? Oh, yes. Ito naman, ano? Pero yan, hangover na yun naman ng dating administration. Well, part of it. So talagang dumidepensa itong si Boying. Pakinggan nyo po, mga kababayan po natin. So hindi umano na babayaran ng DOTR itong mga kontraktor. So tingnan po natin 2 taon na itong administrasyong Marcos at 2 taon na rin na hinahawakan ni Secretary Bautista itong DOTR. So ngayon sinasabi ni Boying ay dati pa umano yan sa administrasyong Duterte. So mukhang bumabanat na siya ngayon, mga kababayan po natin. Baka nakalimutan niya ang pag-implement itong mga bagong proyekto ng mga train ngayon, mga kababayan po natin sa buong bansa natin, ay galing sa administrasyong Digong at ipinagpatuloy lang ng administrasyong Marcos. So ngayon parang binabanatan niya at sinasabi niya na wala o manong nangyari sa 6 na taon. Baka nakalimutan niya ang 6 na taon ni Pangulong Digong, may pandemya pa, may matinding challenge na nangyari sa ating gobyerno. So ngayon parang sinasabi niya na walang nangyari sa DOTR. Ito na nga ngayon ang proyekto na pinagpatuloy ng administrasyong Marcos at ang mga ilang proyekto na nagkaroon ng inauguration ay galing pa yan sa administrasyong Digong. Kasi maraming nag-advance doon sa past administration. Hindi lang yun. Ang daming mga hindi nagagawa. Tama yung right of way. Tama yun. Dito sa
or ang packages pa dito sa dito sa subways. South. Yung subway, Iba naman yun. Yung sinasabi nila na 40%, hindi totoo yan. Nako. Okay, pero Pare, ang importante kay Secretary Bautista at saka kay Secretary Recto, tignan nila yung mga yung detalye. kasi on the ground. On the ground, kasi tama. yung report sa kanila, ang ganda. Kaya pinakita nila doon na meron silang parang pinasukan na parang tunnel. Ano lang yun? Baka mamaya yun lang ang gawa. Hindi. Hindi nga. Ano lang yun, yung bunganga lang. Kaya nga. Wala pa yung dula. Wala. Hindi nga nila makuha yung depo eh. Yun ang Yung depo dyan sa Valenzuela, hindi nga nila makuha. Hindi po. Yung depo, hindi pa nila nakukuha. Ayan. Pero dapat dyan, tumulong ang local government. Ito na nga. Ako, ang tingin ko talaga dyan, lahat ng LGUs. Alam mo, susi talaga Should be helping, hindi dapat nakakaharang. Total. At Pag saka, nakakaharang, dapat suspindihin ka agad ng DILG. tama si Sek. Dapat yung local government at the same time, ito suggestion ng mga contractor ito. Ayaw ko na lang pangalanan. Bubugbugin sila eh. Hindi, lalo silang di mababayaran. Ang suggestion nila ganito. Kasi ngayon yung right of way malaking problema. Lalo dito sa Metro Manila, yung sinasabi ni Parindodo. Kasi may mga buildings na eh. Ngayon, sabi nila, kung pwede lang, i-concentrate na merong isang grupo na walang ginawa. Right of way. Pero alam mo, yung pag-subway yan, nagtataka ko kasi very clear ang ating property law. The owner of the surface is not the owner of the land under. Yes. Ganun ba? Yes. Hindi, kaya yung right of way sa ilalim yan, Gobyerno lahat yan. gobyerno may-ari niya. In fact, pag nag-overbuild sila, pailalim, yan pwede sila sitahin ng gobyerno. Walang leches yun. Walang nagkukuha nun. So yun pala, pag may-ari naman pala umano yan ng gobyerno, itong lupa sa ilalim. So ang problema, simple, sabihin natin, pag may-ari na ng gobyerno, itong nasa ilalim. So pwede kang magbutas dyan, pwede kang mag-drill. Dahil nasa ilalim naman yung bubutasin mo paano ngayon? Saan mo ngayon isi-sit up itong mga heavy equipment na kailangan gamitin para sa pagbarena or sa pagbutas nitong subway station na ginagawa ngayon. Siyempre, doon pa rin sa taas. So, kaya kailangan mo pa rin makipag-coordinate doon sa may-ari ng lupa. So, ibig sabihin, useless din itong sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Dahil ayon sa kanyang mga kasamahan, kailangan talaga na magpaalam o manegotiate itong right of way. Dahil kahit nagbubutas ka sa ilalim, kailangan mo pa rin yung parkingan ng iyong mga heavy equipment. Tama po ba, ano? Problema niya. Pero, Kagaya nito, yung tungkol dyan sa yung railway, kasi total railway system yan. Yung mga nasa baba nga, yun lang, mga loko. check, yun ho mga suggestion. Maging interconnected lahat, maging loop yan. Pero Maging kasi interconnected even with the MRT. Kung maganda na, kung mabuo yan, napakaganda. Kagaya sinasabi ni Sek kanina, isipin mo, station lang doon sa North North to Muñoz. 3 taon. Muñoz, yung... Hindi nga 3 taon yun. Baka mahigit eh. 3 taon nung nasa Congress kami. Before that meron. Hindi, buong term ni Pinoy, hindi na-resolve Hindi yun. na-resolve yun. Hindi natapos. Diba? Ito na lang, LRT1 extension. Sa Bacoor. Pwede, pero umandar na raw. Hindi, yun din. Wala rin nangyari. Niya. Nakuha rin ng... Kanino ba napapunta? Puro yabang ang nakita ko rin. Wala rin nangyari. Napapunta ba yun sa The Ayala? whole 6 years of Duterte, wala nangyari. Wala. Hindi, LRT1. May hinaharang nila Villar hinaharang nila Villar. LRT1 extension is So yun narinig po natin, buong 6 years naman ng Duterte walang nangyari. combination. MVP at Ayala. saka Pero Ang nangyari kasi dyan, ito, sabihin ko sa inyo. yan. Ang grupo ni Manny Villar, Cincho Villar, gusto nilang doon padaanin sa property nila. Ba, siyempre. Oo, kaya nagdulo yan. Kaya Nagdulo yan. Kaya naman na yan. Kaya Ang tagal na noon, hanggang ngayon, wala pa rin. Naging problema rin siyempre. Very powerful si Senator Villar. Tapos very rich naman yung kanilang conglomerate. Oo. Ang laki ng lupa nila. Talagang ginawa nila ng paraan para dumaan sa kanila. Ano ang komentaryo mo doon, Pao? Pao, ikaw ba? Ito, bago nag-break. Tapos sinidictate nila yung alignment. Sinusubukan nila i-dictate. Kaya wala pa sa Cavite. Ang gusto nila, Yari ka ngayon kay Cynthia Villar. Ang marinig ito ni Cynthia Villar, binabaratan mo ha. Inaakusahan mo ngayon na talagang gusto ni Senator Villar na dito talaga dumaan sa kanyang mga lupain o pagmamay-ari nitong mga real estate, itong train station ika nga. Pero syempre accusation yan. Hindi rin papayag si Cynthia Villar na binabanatan mo na ganyan. Ako po, talagang sasagot yun. eksakto doon sa kanila. Oo, sabi na. Sa kita. Babasahin ko na lang tong Hindi, Parang mangha ngayon yung mga tirada ni Boyeng, ano? Diba? Hindi, nanonood yun sa atin. Makikinig din. Nanonood yun. nga. Kaya nga sino nga. Minsan baka si Subiri. Hindi.
Di rin. Sasalita yun. Kasi para si Senate President. Pero sinamalo ko talaga nung, nanalo na ako, na iba na ako kay Migs. Bakit? Nung sinusuporta niya legislated wage hike. Medyo, Dapat kung siya masasalita, Senate President siya. Eh, wala eh. mabigat yun. Pero advocacy niya kasi yun, Sek. Hindi, ano yun, maling advocacy yan. alam mo, Walang ano yan, walang paglalagyan yan talaga sa tamang pag-iisip. Nakita mo na, Senate President, ikaw kasi. Parang minamaliit pa ni Boying, itong Senate President, parang iba ngayon, itong mga banat ni Boying, mga kababayan natin. Tingnan mo. Gusto niya. Dahil nagkainitan nga itong House of Representative at Senado, mukhang mainit ang dugo ngayon ni ni Boying Rimulya sa mga senador, mga kababayan po natin. Kasi acceptable siya sa lahat ng sector. Ano mo, pag anything for a vote ka, wag ka na lang tumakbo. Mabigat yun. Lalo na yung paborito ni Pao. No, siya. Another reunion. Ang lakas ng dating. Sino yan? Ha? Para si Mama. Lahat kayo. Para si Mama Mahihina kayo. Para si Mama Mahihina Beran. kayo lahat. Naku po mga kababayan po natin, ang kanilang tinutukoy nga ay walang iba, kundi itong si Senator Villanueva, na bumanat din sa kontraktor na itong Ako Bicol Party List, na itong umano'y kontraktor nga at nilabasan niya ng iba't ibang ebidensya. Itong si Saldico nga, mga kababayan po natin, nasangkot umano sa iba't ibang anomalya. So dahil sa kanyang sinabi, tingnan niyo po mga kababayan po natin, nababasa po natin na talagang ang programang ito ay mukhang pinipili nila kung sino ang kanilang kakampihan at banatan. Marami actually kontrobersya, kung tutuusin, na nandyan sa Kongreso, lalo na sa hindi tamang pag-allocate ng pundo, itong AKAP, mukhang hindi nila binabanatan, mga kababayan. Pero ang bumanat at nagbulgar ng AKAP, isa nga dyan, itong si Senator Villanueva, ang kanilang binabanatan, lalo na itong Secretary Boying. Bakit naman gano'n, di ba? Ba't naman ganun? Ang pinakamababa daw na boto na kinuha ng isang 15 senador. million. 15 million. Oh. Baka nakalimutan niya. Ilang operation yan? Ino-operate naman nila yan eh. Congressman Joel. Hindi naman lahat ng boto na kuha nila, boto talaga nila eh. Parang nakalimutan ni nakalimutan ni Senator Joel. Doon siya lang galing eh. Galing sa party list eh. Party list na dati. Party list dati. Pero ang banad niya ngayon, kami ay nasyonal. Ganun ha. Pero hindi kami district lang. Pero hindi kami district lang. Hindi kami party list lang. Pero hindi ba si Brother Eddie party list din? Diabetes Ibig sabihin, sarili niyang tatay, inismol niya. Oo. So mas mataas siya sa tatay niya. Mas mabigat siya. Mas mabigat siya, tatay niya. Pero mas maganda yung tumakbo si brother. Sabihin nyo lahat ngayon kasi pagdating ng Senator JB. So yan po mga kababayan po natin, mukhang nanibago lang po tayo dito kay Boying Rimulya dahil sa kanyang pagbabalik sa programang ito sa DCRH, abay bumanat agad sa mga Duterte at sa mga naging sekretary. Isa nga dyan, itong dating sekretary na si Arto Gadi ng Department of Transportation, mga kababayan po natin, itong DOTR. At sinasabi niya na wala umanong nangyari sa hawak nga ni Arto Gadi, itong DOTR, sa 6 na taon na administrasyong Digong. Mga mukhang bulag at bingi ata itong Secretary Boying Rimulya. At nakikita po natin ngayon kung saan nanggagaling ang kanyang hugot na mukhang binabanatan niya ngayon ang administrasyong Digong. At pati na rin ang mga senador na bumabatikos sa People's Initiative at sa pag-expose, lalong-lalo na itong si Senator Villanueva. Naku po, abangan nyo po yung resback ng mga senador. Kaya abangan po natin mga kababayan po natin dahil mukhang totoo lang, mukhang hindi maganda at hindi talaga maayos ngayon ang mga binitawang salita ni Secretary Boying Rimulya. So comment na po kung kayo po ay may komento at opinion patungkol sa isyung ito. Maraming salamat.